Magandang umaga ulit mga kalda at welcome sa isa na namang inspiring na story na binubuo talaga ng tiyaga at determination talaga sa pagkamit ng kanyang goals. Kasama natin ngayon ang taga Nueva Ecija, sobrang ganda na nursing student na pumasa at naging number 2 siya. Kaya i-welcome natin siya dito sa show. Walang iba kundi si Mariela Medina. Hello po. Welcome po sa show. Bati ka muna sa ating mga kada po. Hello po, good morning po mga kada. Thank you po for having me. Ako po si Mariela Theody Medina from St. Louis University. Wow, kamusta naman po yung pakiramdam mo, Mariel, na ngayon pumasa ka na talaga? Ipang ilang beses mo ba ito nag-take na This is exam? actually my first time Wow. taking the exam. Ayan. And Oo. awa po ng Diyos at sa awa ng Panginoon is nakapag-top 2 po tayo. Wow, kamusta yung una mong naramdaman na nalaman mo na nag-top 2 ka kaagad at nalaman? Kasi yung ate ko, nag-nursing student din siya, pero hindi niya nakuha kaagad sa first try. Ano ba yung unang pumasok sa isip mo, Mariel, na nag-top 2 ka pa tapos pumasa ka kaagad sa first try mo? Actually, it's more of a relief kasi I know na mababawasan yung bigat na nararamdaman ng mga magulang ko while dealing with their everyday lives. Yes. Ayan. And then also, I hope that I made my alma mater and my professors proud regarding what happened. Kasi honestly, ang lagi kong ine-emphasize is this is not my victory alone, but rather a triumph for everyone na tumulong po sa akin in achieving this journey. Ayan. So gusto ko po mag-thank you sa kanilang lahat. I'm sure they are so proud of you, Mariel. And ito din, gusto namin malaman, pwede mo ba kaming kwentuhan paano yung naging journey mo as a nursing student while nagsa-study ka pa until napunta ka na doon sa number 2? Ayan. So ako po is originally taga Nueva Ecija talaga. And then I had to move to Baguio City and study there for 3 to 4 years. Yes. Ayan. So mahirap na malayo. Especially na in comparison to my other batchmates, na pag-uwi nila, everything is prepared. Ayan, may family na nagpe-prepare na mga bagay-bagay for them. Ako, I had to tackle all of those alone. So, kailangan ko talagang i-manage yung aking daily life, ganyan, yung household chores, yung imbes na nakakapag-focus ako sa studies, meron pa akong additional na baggage that I had to deal with. Ayan, so by the grace of God, ayan, di tayo nag-stop na manampalataya sa Ama. And so, binigyan niya tayo ng ganitong klaseng biyaya talaga, which is I am so grateful for. Talaga namang nakaka-amaze, Mariel, kasi Thank you po. alam natin lahat mga kada na may mga gantong pangyayari na minsan pag hindi natin nakuha kaagad sa unang try or second try, nade-discourage kaagad tayo or nawawalan tayo ng gana. Pero eto si Mariel, naging example siya na kahit sa first try pag ginawa niya talaga lahat at nakuha niya din talaga at binigay talaga ni God sa kanya yung number 2 pa. So ano ba yung masasabi mo, Mariel, lalo na sa mga nursing student dyan na nanonood na nawawala ng gana or nade-discourage pag hindi sila pumasa kaagad? Ayan, mga kunars, wag na wag po tayo mawawalan ng pag-asa. Ayan, ito po pinili natin na profession or field ay talaga nga namang it comes with the challenges of their own. Kaya isipin natin na kailangan tayo ng ating mga patients in their nearest future. If things get hard, let's approach our loved ones, our families, and most importantly, lumapit tayo kay God because He knows what our struggles truly are, and talaga matutulungan niya tayo when overcoming these kinds of challenges. I Talaga. love that, Mariel. At syempre din, ano ba yung unang naging reaction ng family mo nung nalaman nila yung resulta? Actually, lumabas ang results alas 3 ng madaling araw. So, I was sleeping so hard when nabigla ako sa tawag ng mama ko. Sabi niya, anak! Parang, like talagang, she was crying. I thought na napunta siya sa hospital or something. But, awa ng Diyos, she is crying because of happiness that she felt. And doon na ako kinilibutan na, like talaga ganong klase yung results. So, my family is thrilled. Actually, andyan sila ngayon. Hello nga pala sa aking family. Ayan. Kasama mo ba sila ngayon dito sa studio? Yes po, ayan po sila Ayan, studio. dito yung May parents? microphone. Si mother ko po. My father is actually still working pa. Yes. Ayan. So, kasama natin yung family member ni Mariel. Ayan. At sigurado akong proud na proud po talaga kayo kay Mariel, lalo na ngayon ay official na talaga. Yes, lisensyado. Oo. Ayan. Eto naman, Mariel, ano ba yung mga naging preparation mo nung papunta ka na sa examinations? Kasi hindi madalian yun. Ang kakapal ng mga libro, di ba? Totoo po. Ano ba yung mga
preparation mo, mindset mo that time na pwede mong i-share sa ating mga kada na matutunan din nila sa'yo? Yan. Para po sa ating mga upcoming na magte-take ng board exam, maikli lang ang review season. It's just actually a few months. And then, nagkaroon po ako ng mentality na ano ang kaya kong gawin in the span of this short time. So talagang tinodo na natin, nag-adapt na ako ng review na hindi ko naman ginagawa noong college kasi medyo chill lang ako noong college. But when it comes to the review season, talagang brutal. Like after 9 to 5, meron pa akong 5 to 9 na night routine. Ayan, so kailangan talaga maggawa tayo ng mga sacrifices. Tinanggal ko yung pagde-Netflix, ganyan, Oo. social media, na kahit mahirap. Yung mga But- distractions. Yes, but in the end, it's worth it naman. Ayan. At we really love that, Mariel. At sigurado din, malaking factor ang support system mo. Sino ba yung pinaka naging sandigan mo sa buong exam or naging ano mo before ka sumabak sa exam talaga? Actually po, hindi lang po sila isa, sobrang dami nila eh. I'd like to start with my family, ayan. So, kahit malayo kami, it's like around 200 kilometers of distance. Hindi ko naramdaman na iniwanan nila ako. Ayan, and then also sa aking mga batchmates and mga instructors from St. Louis University, sa aking review center na college review, ayan, super nakatulong sila. And also to my aking partner, talaga kahit gabi, talagang sinasamahan niya ako mag-review, binibigyan niya ako ng incentives every 300 flashcards, 400 flashcards, ganyan. And most importantly, aside from reviewing, ang ginagawa ko talaga is pupunta talaga ako ng church. Ayan. Nagpapalata ako doon, and at the same time, I really engage myself with my faith na regardless of the results, ang importante is magpuri tayo and mag-worship sa ating great God talaga. Ayan. Maraming salamat, Mariel. At Salamat po. ano ba yung last message mo para sa mga nanonood sa'yo na kumukuha din ng inspirasyon sa'yo ngayon, na kinukuha nila yung hugot na kaya din nilang gawin yung ginawa mo? Ayan, ako po, hello po. Gusto ko na po i-message is that ako po is hindi po talaga nagaling sa super sparkling na buhay. Kailangan po natin talagang bigyan ng matinding pagpupursige at effort. Kung ako po is nakaya ko po, I'm sure na with the same or even much better effort na mas ibibigay nyo pa, is that mas magagawa niyo po yung mga dapat natin gawin. And kasama po yun yung biyaya na makakuha ng top-notcher and many others. Thank you so much, Ayan, salamat Mariel. po. And maraming salamat sa pagbabahagi mo na yung kwento at tunay ka talaga naging inspirasyon at naging inspirasyon ka din sa akin. Pinakita mo yung determinasyon mo at hindi lang sa nursing students, mga kada, kundi sa lahat ng mga nangangarap. Isa na tayo dyan. Tandaan natin, mga kada, na ang tagumpay ay hindi minamadali. Ito ay pinaghihirapan. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.